Isang buwan na ang nakalilipas, sa Maybrook, isang guro na nagngangalang Justine ang pumasok sa kanyang silid-aralan at nakitang wala itong laman maliban kay Alex Lily. Noong gabi ng 17 minuto pasado alas 2 ng umaga, lumabas sa kanilang mga bahay ang 17 estudyante ni Justine at nawala sa dilim habang tumatakbong nakaunat ang mga kamay. Na-trigger ang mga security camera, kaya mayroong maraming video na nagpapakita ng kanilang pagtakas, ngunit walang mga palatandaan ng kidnapper. Kinausap ng mga pulis sina Alex at Justine, nagtatanong sa kanila ng iba't ibang mga katanungan, ngunit ni isa sa kanila ay walang alam. Sa sumunod na buwan, isinara ang paaralan para sa investigasyon. Maraming paghahanap ang isinagawa sa lugar ngunit hindi nagtagumpay. Nang oras na upang muling buksan ng paaralan, nagtipon ng bayan para sa meeting na pinangunahan ni Principal Marquez. Sinisisi ng halos lahat ng mga magulang si Justine sa pagkawala ng mga bata na nagsasabing may ginawa siya dahilan upang umalis ang mga bata. Sinubukan ni Justine na sabihin sa mga magulang na mahal niya ang mga bata, ngunit patuloy lang nilang ininsulto siya. Sinubukan ni Marquez na protektahan siya at tinawag siya ng mga magulang na kasabwat. Kinailangan pa siyang ihatid ng detective palabas ng gusali para mapanatili siyang ligtas sa galit ng mga magulang. Pagkatapos, pumunta si Justine sa tindahan para bumili ng alak dahil nagsimula siyang uminom ng madalas pagkatapos ng insidente. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero at nakarinig ng boses na nagbabanta sa kanya, kaya agad niyang ibinaba ang tawag. Nang umalis si Justine, isang adik na nagngangalang James ang humingi sa kanya ng barya, ngunit hindi niya ito pinansin. Maya-maya sa bahay, narinig ni Justine ang doorbell, ngunit natatakot siyang sumagot. Sinilip niya ang butas sa bintana, ngunit wala siyang nakitang tao. Pagkatapos, may kumatok sa pinto, kaya lumabas si Justine para lang makita ang salitang mangkukulam na nakapinta sa kanyang sasakyan. Sa umaga, sinubukan ni Justine na linisin ang sulat ngunit walang pakinabang, kaya kinailangan niyang magmaneho papunta sa paaralan na ganoon ng kotse. Binigyan siya ni Marquez ng pahitulot na magpahinga ng ilang araw at pinayuhan siyang gumawa ng paraan tungkol sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Inilipat na si Alex sa ibang klase at mabuti ang lagay niya. Gusto siyang kausapin ni Justine, ngunit pinagbawalan siya ni Marquez, sinabing si Justine ay palaging lumalabag sa linya ng propesyon. Gumamit siya ng mga halimbawa tulad ng pagyakap niya sa umiiyak na bata at pagmamaneho ng bata pauwi pagkatapos maiwanan ng bus. Si Justine na dismayado ay bumalik sa kanyang sasakyan at umiyak. Pagkatapos, nag-file si Justine ng ulat sa istasyon ng pulisya para sa bandalismo at mga tawag sa telepono na nagbabanta. Ang kanyang ex-boyfriend na si Paul ay dumaan at nagbahagi sila ng awkward na sandali. Nang gabing iyon, nagkita sina Justine at Paul sa bar at ipinahayag ni Paul ang pag-aalala sa sitwasyon ni Justine, ngunit tiniyak niya sa kanya na kaya niyang pangalagaan ang sarili. Ibinahagi rin ni Paul na hiwalay na sila ng kanyang asawa. Sa huli ay pumunta sila sa bahay ni Justine at nag-ibigan. Sa umaga, inihatid ni Justine si Paul pauwi at sinabi sa kanya na ang mga pulis ay hindi nagtatrabaho ng husto sa kaso. Nang maglaon, huminto si Justine sa paaralan at naghintay ng bus na maghahatid sa mga bata pauwi. Nang maihatid si Alex, sinundan niya ito sa kanyang bahay. Pinindot ni Justine ang doorbell at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Ang lahat ng mga bintana ay natatakpan ng mga pahayagan, kaya binuksan ng nag-aalalang Justine ang bakod upang pumunta sa likod bahay. Ang isa sa mga bintana ay may kaunting espasyo sa pagitan ng mga pahayagan na nagpapahintulot sa kanya na tumingin sa loob at nagulat siya nang makakita ng dalawang tao. Napaatras siya at nahulog ang ilang bagay, ngunit ang ingay ay hindi nakakuha ng atensyon ng sinuman. Tumingin muli si Justine sa loob at nalaman niyang nakaupo sa sopa ang mga magulang ni Alex, walang kibo. Tinawagan ni Justine si Marquez para sabihin ito at pinagalitan siya ni Marquez dahil sa pagbuntot kay Alex. Sa grocery store, biglang inatake si Justine ng asawa ni Paul na si Donna na nakakaalam na kasama ni Justine si Paul kagabi. Sinubukan ni Justine na ipaliwanag na sinabi ni Paul na wala siyang asawa, ngunit tinawag siya ni Donna na isang sinungaling habang ibinubuhos niya ang bote ng alkohol sa kanya. Kinailangang hilahin ng clerk si Donna. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Justine ang pagbabalik sa paaralan. Pagpasok niya sa classroom, lahat ng mga bata ay nakaharap sa kanilang mga mesa. Biglang tumingala si Alex at nakita niyang may makeup ito na parang payaso. Habang nakangiti siya ng nakakatakot, nagising si Justine. May kakaibang ingay sa loob ng bahay, pero pagtingin niya sa labas ay wala siyang nakita kaya humiga siya ulit para lang mapasigaw nang may makita siya sa kisame na isang nakakatakot na babaeng pula ang buhok. Sa isang segundo, nawala ang babae. Kinabukasan, hinihintay ni Justine ang pag-uwi ni Alex mula sa paaralan. Tinanong niya siya kung okay lang siya at sumagot ng oo bago umalis. Nang subukang sundan siya ni Justine, sinigawan siya ni Alex at tumakbo sa kanyang bahay.
Patuloy na pinipindot ni Justine ang doorbell at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos, ginugol niya ang araw sa kanyang sasakyan sa paghihintay na may lalabas at tuluyang nakatulog. Sa gabi, sa wakas ay may lumabas ng bahay at pumasok sa kotse para gupitin ang buhok ni Justine. Samantala, si Archer ay dumaranas ng matinding depresyon mula nang mawala ang kanyang anak at patuloy na pinapanood ang footage mula sa mga security camera. Sa trabaho, lumilipad ang isip niya at patuloy na nakakagawa ng mga pagkakamali. Madalas siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang humingi ng update at kinailangang ipaliwanag ni Captain Locke na walang mga bagong impormasyon. Iniisip ni Archer na may alam si Justine at iginiit ni Locke na walang dahilan upang maniwala na siya ay sangkot sa lahat. Sa school meeting, isa si Archer sa mga magulang na unang nang insulto kay Justine at siya ang nagpinta sa kotse niya. Ang depresyon ay napakalala kaya nagsimulang matulog si Archer sa kwarto ng kanyang anak. Isang gabi, nagising siya at pagbangon niya sa kama, nakita niya ang sarili niyang natutulog, ibig sabihin ay panaginip ito. Nakarinig siya ng ingay at sinundan niya ito para makitang kusang bumukas ang pinto sa harapan. Nagmamadaling lumabas si Archer at nakita ang kanyang anak na tumatakbo palayo kaya sinubukan niyang sundan siya. Ngunit pagkatapos maglakad sa mga halaman, natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa bahay. Habang pumapasok ang bata sa bahay, isang malaking sandata ang lumitaw sa itaas ng bahay na may numerong 217. Bumalik si Archer sa kwarto at umiyak nang makita niya ang kanyang anak na natutulog sa kama. Habang humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya naging mas mapagmahal na ama, ang mukha ng bata ay nagbago sa katakot-takot na pulang buhok na babae at nagising si Archer. Sa umaga, napansin ni Archer ang tore sa kakahuyan at nakakuha ng ideya. Kumuha siya ng mapa at gumuhit ng linya na nag-uugnay sa kanyang tahanan patungo sa direksyon na tinakbo ni Alex. Pagkatapos, binisita niya ang iba pang mga bahay ng mga nawawalang bata at hiniling na makita ang kanilang footage. Ang unang magulang ay nagsabing hindi, ngunit ang sunod ay sumang-ayon. Tiningnan ni Archer ang direksyon na pinuntahan ng bata at minarkahan ito sa mapa ng isa pang linya. Sa tingin niya, ang lugar kung saan nagtatagpo ang mga linya ay ang sagot. Habang papunta sa lugar na iyon, nakita ni Archer si Justine sa gasolinahan at huminto upang sigawan siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Justine si Marcus na tumatakbo na may dugo sa kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay nakaunat tulad sa mga bata. Bigla siya nitong itinulak sa lupa at sinubukang sakalin kaya sinubukan siyang hilahin ni Archer, ngunit pinatumba siya ni Marcus. Nagbigay ito kay Justine ng oras upang tumakbo at magtago sa tindahan. Sinubukan ni Marcus na sundan siya, kaya sinipa siya ni Archer para lang salakayin siya ni Marcus at sinubukang sakalin din siya. Bumalik ang eksena sa ilang araw na nakalipas, si Paul ay nagpapatrolya at nakita si James na kahina-hinalang umaaligid, kaya sinundan niya ito. Natagpuan niya itong sinusubukang pasukin ng isang bahay at binatikos siya, dahilan upang tumakas si James. Isang habulan ang naganap, at sa una, sinundan ni Paul si James gamit ang kanyang sasakyan, ngunit kalaunan, wala nang puwang para sa sasakyan at kinailangan niyang magpatuloy ng naglalakad. Itinulak ni Paul si James sa lupa at pinusasan habang ipinapaliwanag ni James na pumupuslit siya sa sarili niyang bahay dahil nawala ang kanyang mga susi. Nang tingnan ni Paul ang mga bulsa ni James, hindi sinasadyang natusok ang kanyang daliri ng isang karayom, kaya galit na galit niyang sinuntok si James bilang paghihiganti. Nagmamadali siyang pumunta sa kotse para kunin ang first aid kit at napagtanto niyang nakunan ng dashcam ang lahat. Desperado, pinalaya ni Paul si James, sinabi sa kanya na pantay na sila ngayon, ngunit nagutos din sa kanya na umalis sa bayan. Nang maglaon sa istasyon, sinabi ni Locke kay Paul na magiging maayos ang lahat hanggat hindi nire-report ni James ang insidente. Nang gabing iyon, nakipag-date si Paul kay Justine. Pag-uwi niya sa umaga, natuklasan niyang dumating si Donna ng mas maaga kaysa sa inaasahan, at ang kakaibang pag-uugali nito ay nakatulong sa kanya na mabilis na mahulaan ang ginawa niya. Maya-maya sa trabaho, nakita ni Paul si James sa labas ng istasyon kaya sinigawan niya ito. Agad na tumakbo palayo si James at sinundan siya ni Paul sakay ng kanyang sasakyan pagkatapos i-disconnecta ang dashcam. Bumalik muli sa nakaraan, ipinakita kung paano namumuhay ang adik na si James sa isang tent sa kakahuyan. Nang wala na siyang sangkap, pumunta siya sa bayan para maghanap ng mga naka-unlock na sasakyan at magnakaw ng anumang bagay na makikita niya sa loob. Pagkatapos ay ibinebenta niya ang anumang nahahanap niya sa maliit na halaga. Nang makita siya ni Paul, sinusubukan ni James na pasukin ang bahay upang magnakaw tulad ng iniisip ng pulis. Nang maglaon, napansin ni James na ang bahay ni Alex ay may takip ang mga bintana at tinangay ng hangin ang mga sulat dahil walang kumukuha nito, kaya naisip niyang walang laman ang lugar. Umakyat siya sa dingding upang maabot ang bintana at gumapang sa silid na puno ng mga kasangkapan.
Sa sala, nagulat si James nang makita ang mga magulang ni Alex na nakaupo sa sopa na may mga galos ang mukha. Wala ni isa sa kanila ang gumagalaw kahit sobrang lapit na ni James kaya patuloy lang siyang nagnanakaw ng gamit. May ingay sa itaas ngunit piniling huwag pansinin ni James. Matapos kunin ang lahat ng kanyang makakaya, naghanda si James na umalis, ngunit nakarinig siya ng boses na nagmumula sa basement. Pumasok siya sa loob at laking gulat niya nang makitang nakatayo ang lahat ng nawawalang bata. Sabay silang lumingon at dahil sa takot ay mabilis na tumakbo si James pabalik. Pagkatapos niyang ilipat ang ilang kasangkapan para harangan ng pinto, tumayo ang mga magulang ni Alex at sinundan siya. Kaya, nagsimulang tumakbo muli si James at umalis ng bahay. Habang nagbibenta ng mga ninakaw na paninda sa pawn shop, nakita ni James sa isang poster na may malaking gantimpala para sa anumang impormasyon sa mga nawawalang bata. Matapos gamitin ang pera para bumili ng higit pa sa kanyang paboritong sangkap, tumawag si James ng pulis para sabihin sa kanila kung nasaan ang mga bata. Ang pulis ay may pag-aalinlangan, kaya hiniling niya sa kanya na pumunta sa istasyon upang makipag-usap. Nang papasok na si James, nakita siya ni Paul at sinigawan siya, kaya tumakbo si James para magtago sa kagubatan. Laking gulat niya nang makitang kumakaway sa kanya ang babaeng pula ang buhok at nagmamadaling nagtago sa kanyang tent. Ilang sandali pa, may lumitaw na anino sa labas ng tent, kaya inatake ito ni James gamit ang kanyang mga karayom. Ito pala ay si Paul, na kinaladkad si James palabas ng tent para itutok ang baril sa kanya. Iniligtas ni James ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsigaw na alam niya kung nasaan ang mga bata. Sinundan ang direksyon ni James, nakarating si Paul sa bahay ni Lily. Sa kotse, gulat na minamasdan ni James si Paul nang pindutin niya ang doorbell at may nagbukas ng pinto para papasukin siya. Lumipas ang mga oras hanggang sa dumilim na nang lumabas si Paul. Tumakbo siya patungo sa sasakyan na parang sinapian at hinila si James palabas habang umuungol na parang hayop. Sumigaw si James para humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanya bago siya kinaladkad papasok ng bahay. Bumalik ulit sa nakalipas, nasa supermarket si Marcus nang makatanggap siya ng tawag mula kay Justine na nagsasabi sa kanya ng kanyang nakita. Nangako si Marcus na kakausapin ang mga magulang ni Alex para mag-imbestiga. Gayunpaman, sa araw ng meeting, ang taong dumating ay ang babaeng pula ang buhok. Ito ay ang tiyahin ni Alex na si Gladys, na nagsabing may sakit ang mga magulang ni Alex at hindi makalabas ng bahay. Ipinaliwanag ni Marcus na nagkaroon ng reklamo sa welfare tungkol kay Alex at obligasyon niyang makipag-usap sa mga legal na tagapag-alaga ng bata, kaya kailangan niyang bumisita sa bahay o tawagan ang mga awtoridad. Kinabukasan, nagpakita si Gladys sa bahay ni Marcus. Nang humingi siya ng tubig, hiniling na ilagay ito sa mangkok. Gustong malaman ni Gladys kung nakipag-ugnayan na si Marcus sa mga awtoridad at pagkatapos nitong sabihin na hindi, kumuha siya ng laso na ninakaw niya mula sa opisina ni Marcus at ibinalot iyon sa maliit at kakaibang sanga na tinakpan niya ng sarili niyang dugo. Nang lumapit ang asawa ni Marcus, si Terry, na may dalang tela para sa kanyang sugat, pinutol ni Gladys ang isang hibla ng kanyang buhok. Kinuha ni Marcus ang telepono para tumawag ng pulis, ngunit biglang pinatunog ni Gladys ang kuliling. Ito ay naglagay sa kanya sa kawalan ng ulirat na nagpabitaw sa kanyang telepono. Habang nagsisimulang manginig ang kanyang katawan, ipinulupot din ni Gladys ang buhok sa stick bago ito binali. Biglang sinunggaban ni Marcus si Terry at sinimulan siyang sakalin habang sumusuka ng kakaibang itim na likido sa buong mukha niya. Pagkatapos, paulit-ulit niyang hinedbat ang mukha ni Terry na ikinamatay niya. Hindi tumitigil si Marcus hanggang sa inihagis ni Gladys ang sanga sa mangkok. Pagkatapos hugasan ng sanga, inalis ni Gladys ang buhok ni Terry at binalot ito ng buhok ni Justine bago muling sinira. Nagbigay ito kay Marcus ng isang misyon na patayin si Justine. Sa gasolinahan, nangyari ang away. Matapos pabagsakin si Archer, nagmamadaling pumasok si Marcus sa tindahan para habulin si Justine. Sinubukan niyang magtago sa silid ng mga empleyado, ngunit nakalock ito, kaya na-corner siya ni Marcus. Sa sandaling iyon, itinulak ni Archer si Marcus laban sa refrigerator at ginamit ni Justine ang pagkakataong tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Sinundan siya ni Marcus at binasag ang isang bintana bago siya makaalis para lang habulin ni Marcus ang kotse. Hindi nagtagal, lumabas din si Archer at sumama sa paghabol. Nagmaneho siya sa kalye, ngunit kinailangang huminto nang makita niyang nasagasaan si Marcus ng ibang sasakyan. Napasigaw ang ibang driver nang makita niyang tumalsik ang ulo ni Marcus sa kalsada. Maya-maya sa ospital, sinabi ni Archer sa mga pulis ang lahat. Sa kanyang paglabas, naabutan niyang naghihintay si Justine upang magpasalamat sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos ng nangyari, napagtanto ni Archer na wala siyang kasalanan. Sinabi niya sa kanya na tumatakbo si Marcus sa parehong paraan na ginawa ng mga bata at ipinakita sa kanya ang mapa.
Agad na nakilala ni Justine ang minarkahang lugar bilang bahay ni Alex. Ang isa pang pagbabalik sa nakaraan ay nagpapakita kay Alex bago ang mga pagkawala. Siya ay isang napakamahiyain at malungkot na bata at lagi siyang tinutokso ng kanyang mga kaklase dahil sa pagiging kakaiba. Ang kanyang mga magulang ay masaya at mapagmahal na mag-asawa na isang araw ay nagpaalam sa kanya na ang kanyang tiyahin na si Gladys ay mananatili sa kanila dahil may sakit ito. Dumating si Gladys sa kalagitnaan ng gabi. Sa umaga, sumilip si Alex sa silid ni Gladys at nakita ang isang pulang wig at isang maliit at kakaibang puno na may mga sanga. Sa kama ay nakatingin sa kanya si Gladys kaya mabilis na isinara ni Alex ang pinto. Pagkatapos ng klase, naghintay si Alex na sunduin, ngunit walang dumating kaya kinailangan niyang maglakad pa uwi. Sa sala, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa mesa na tila wala sa sarili. May sinabi silang ilang mga salita sa kanya, ngunit sila ay malamig at parang robot. Pagkatapos, isang malusog na Gladys ang sumalubong sa kanya sa bahay at sinabi sa kanya na maayos ang kanyang mga magulang. Si Alex na takot ay umiwas sa kanya at tinapunan ng tubig sa mukha ang kanyang ama, ngunit hindi siya pinansin. Pinagalitan siya ni Gladys at pinapunta siya sa kanyang silid nang walang hapunan. Kinaumagahan, nakita ni Alex ang lahat sa mesa. Ang kanyang mga magulang ay may pulang mata at hindi kumikibo. Hiniling ni Gladys kay Alex na huwag sabihin sa sino man sa paaralan na naroon siya o nagpapahinga ang kanyang mga magulang. Bilang banta, binali niya ang isang sanga sa ibabaw ng mangkok ng tubig at pinilit ang mga magulang na kumuha ng mga tinidor. Paulit-ulit nilang sinasaksak ang sariling mukha at hindi sila mapigilan ni Alex. Tumigil lang sila nang ihagis ni Gladys ang sanga sa mangkok. Pinaalalahanan niya si Alex na huwag magsalita ng anuman, nagbantang gagawa siya ng mas higit pa kapag nagsumbong siya. Kinabukasan, natuklasan ni Alex na itinapon ni Gladys ang lahat ng kanyang kasangkapan sa silid ng mga magulang at ngayon ay nakaupo siya sa sahig habang ginagawa ang kanyang mga ritual. Kailangang magpainit si Alex ng sopas at pakainin ang kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw, inulit ni Alex ang parehong proseso. Pumapasok siya sa paaralan, nag-grocery pagkatapos at pinapakain ang kanyang pamilya. Isang gabi, narinig ni Alex na tinawag siya ni Gladys at pumunta siya sa kanyang silid upang matagpuan siya sa napakahinang kalagayan na sumusuka sa palayok. Ipinaliwanag niya na malala ang sakit niya at napapagaling siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na iyon gumagana. Upang matulungan siya, kailangan ni Alex na magdala sa kanya ng isang gamit mula sa bawat isa sa kanyang mga kaklase. Kinaumagahan, habang nasa gym class ang lahat ng bata, pumasok si Alex sa silid-aralan at kinuha ang mga name tag mula sa mga personal na lalagyan ng mga estudyante. Hindi nagtagal ay natagpuan siya ni Justine, kaya nagkunwari si Alex na may nakalimutan lang siya. Binanggit ng nag-aalalang si Justine na naging mas tahimik si Alex kaysa sa karaniwan nitong mga nakaraang araw at nag-alok na makinig sa problema niya, ngunit nanumpa si Alex na ayos lang siya. Maya-maya sa bahay, iniwan ni Alex ang mga name tag sa pintuan ni Gladys. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya nang makarinig ng ingay. Bumaba siya at nakitang sinisira ni Gladys ang mga name tag sa isang mangkok. Dinuraan niya ito at naghagis ng posporo bago nagpatunog ng kuliling. Sa sandaling iyon, lahat ng mga kaklase ni Alex ay tumakbo palabas ng kanilang mga tahanan at pumasok sa bahay ni Alex. Nang magsimula ang investigasyon, nilagyan ni Gladys ng makeup ang mukha ng tatay ni Alex. Sa panahon ng interogasyon, sinabi ni Gladys sa mga pulis na na-stroke ang tatay ni Alex at hindi makapagsalita, kaya inaalagaan niya ang pamilya. Alam na hahalugugin ng mga pulis ang bahay, pinaglinis ni Gladys si Alex at tinanggal ang pahayagan sa mga bintana. Pagkatapos, ginupit niya ang buhok ng mga bata para sa isang spell upang makapagtago saglit sa kagubatan. Pagkatapos, kinailangang pakainin ni Alex ang mga bata kasama ang kanyang mga magulang. Isang araw, umuwi siya pagkatapos ng klase at may nakita siyang sasakyan ng pulis sa labas. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya sina Paul at James na nakatayo sa gitnang silid. Tumakbo siya sa itaas upang magtago at hinarang ni Gladys na nagpahayag na aalis sila sa bayan sa susunod na araw. Sinabi rin niya kay Alex na huwag lumampas sa linya ng asin sa tabi ng kanyang pintuan na binabantayan ng mga magulang niya. Makalipas ang ilang minuto, pumarada sina Justine at Archer sa labas ng bahay. Nakita nilang bumukas ang pinto at lumabas si Paul. Kumaway siya sa kanila bago bumalik sa loob. Nagpa siya ang dalawa na sundan siya na nakita ni Alex sa bintana. Sa sala, gumawa si Paul ng isa pang senyales at lumapit si Justine, hindi sinasadyang natapakan ang linya ng asin. Biglang sinalakay ni James si Archer na nagsimulang bugbugin siya, ngunit hindi ito nagdudulot ng anumang sakit. Sinundan ni Paul si Justine, hinabol siya sa kusina kung saan hinagisan niya ng kawali ang mukha nito. Walang pakialam ang lalaki at tumalon sa ibabaw ng mesa para sunggaban si Justine.
Inabot niya ang peeler at hiniwa ang balat ng mukha nito na hindi rin nakasakit sa kanya kaya patuloy lang siya sa pagsakal sa kanya. Sa itaas na palapag, hindi pinapansin ni Alex ang lahat ng hiyawan at tumawid sa linya ng asin na naging sanhi upang gumalaw ang kanyang mga magulang at hinabol siya. Tumakbo si Alex sa kanyang silid at nilock ang pinto kaya sinimulan ng kanyang mga magulang ang pagsuntok sa kahoy. Nang makapasok sila, nagmamadaling pumunta si Alex sa banyo sa pamamagitan ng isa pang pinto. Pagkatapos ay lumabas siya pabalik sa sulok. Sunod, tumakbo siya at nagtago sa loob ng kwarto ni Gladys. Naririnig niya ang kanyang mga magulang na sinisira ang pinto, kaya mabilis siyang kumuha ng sanga sa puno at nagtago sa pribadong banyo. Kumuha si Alex ng sariling dugo at pinahid ito sa sanga. Samantala, patuloy na sinisipa at sinusuntok ni Archer si James na patuloy na nakakabawi at sinusundan siya. Sa kalaunan, nagawa ni James na itulak si Archer sa pintuan ng basement na inihayag ang lahat ng mga bata. Nakuha ni Justine ang baril ni Paul at binaril ito sa leeg, ngunit nakatayo pa rin siya habang may lumalabas na itim na likido mula sa butas. Dahil dito, walang pagpipilian si Justine kundi barilin si Paul sa ulo. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa basement at binaril din si James. Desperadong nagsimulang tumingin si Archer sa lahat ng mga bata, hinahanap ang kanyang anak. Bigla siyang nagulat kay Gladys na hinatak ang kanyang kwintas sa kanyang leeg. Makalipas ang ilang segundo, sinurpresa ni Archer si Justine mula sa likuran at sinimulan siyang sakalin habang pinapanood sila ni Gladys. Kasabay nito, kumuha si Alex ng buhok sa wig ni Justine at ipinulupot sa sanga bago ito pinutol. Biglang tumakbo palabas ng basement ang mga bata at hinabol si Gladys na mabilis na umalis ng bahay. Habang lumulundag ang mga bata sa mga bintana, tumakbo si Gladys sa bahay ng mga kapitbahay. Kaya, sinira din ng mga bata ang kanilang mga bintana at pintuan. Ang lahat ng mga kapitbahay ay nanunood sa pagkabigla habang si Gladys ay tumatakbo sa paligid na may isang grupo ng mga bata na sumusunod sa kanya, umaakyat sa mga bakod at binabasag ang anumang salamin na nakaharang sa kanila. Sa kalaunan, isang batang babae ang nagtagumpay na itulak si Gladys sa lupa at ang mga bata ay nagkumpulan sa ibabaw niya upang sa wakas ay patayin siya sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang katawan. Ang pagkamatay ni Gladys ay naging sanhi ng paglaya ng mga magulang ni Archer at Alex sa spell. Umakyat si Justine at naabutan si Alex na nakayakap sa kanyang mga magulang. Sinundan ni Archer ang bakas ng kaguluhan upang muling makasama ang kanyang anak. Pagkatapos ng insidente, ang mga magulang ni Alex ay inalagaan sa isang institusyon at tumira siya sa mas mabait na tiyahin. Muling nakasama ng ibang mga bata ang kanilang mga pamilya, ngunit tumagal pa ng ilang sandali upang makapagsalita sila muli. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.